Hello, what is up mga ka-agri-ventures? Magandang umaga. Ito po si DJ Clark, ang inyong ka-agri-venture na isang registered agriculturist na piniling magtanim sa bukid dahil mahal niya ang pag-agrikultura. At dahil malayo ang ating pupuntahan ngayon, kinakailangan pang maglakad before tayo makakarating sa ating destinasyon. Ang daan kasi patungo sa lupa na sinasaka ng aking magulang ay malayo, kaya kinakailangang lakarin dahil ang daan ay para lang sa tao at sa mga hayop, hindi para sa mga vehicles tulad ng motor at saka masasakyan. Kaya talagang wala tayong rason para hindi makag-ehersisyo kung pupunta tayo doon sa farm ng aking magulang. Higit kumulang 1 to 2 kilometro ang lalakarin patungo roon. At hindi patag ang ating dadaanin dahil isa itong bulubundukin. Isa talaga ito sa paboritong gawain ko every Sunday dahil nakakapag-ehersisyo na ako, nakakatulong pa ako sa magulang ko sa kanyang garden. Ako din kasi ang isa sa kanyang mga anak na mahilig sa pagpa-farming. Kaya ang passion na ito ay malaking tulong talaga sa aking sarili, sa aking kalusugan at saka sa aking utak. Dahil hindi lang na-enhance ang aking pagpa-farming, kundi natutulungan din ang aking kalusugan na maging healthy palagi. Dahil kinakailangang maglakad-lakad para makapatungo sa aking papatutunguhan. Bago tayo makakarating doon, kinakailangan nating dumaan muna sa isang ilog at isang paahon na daan para makarating doon. At dahil lumaki ng aking katawan, hindi na tulad ng dati dahil sa sobrang kain-kain ng masasarap ng mga pagkain. Isa ito talaga sa pinaka-challenging sa aking lakad every time na pumupunta ako dito. Makikita talaga sa mukha ko kung gaano ka talaga kahirap kung tumaba na tayo. Naalala ko pa dati ay tinatakbo-takbo ko lang ito. Pero ngayon, slow motion lang muna tayo. Kasi gusto ko na talagang ibalik yung dating katawan ko. Ngunit medyo mahirap talaga. Kasi ang aking trabaho ay kinakailangan kong magbiyahe ng motor every now and then from Monday to Friday para maghanap ng mga farmers na aking tutulungan sa aking trabaho. Ang trabaho ko kasi ay isang field technician or farmers technician na kinakailangan kong tulungan yung mga farmers kung ano yung mga pwede nilang gamitin ng mga technology, example sa crop protection or mga pesticide or insecticide sa kanilang area para mas maganda pa ang magiging resulta ng kanilang mga pananim. Kaya minsan wala ng oras para mag-exercise dahil diretso na pahinga pag-uwi. At syempre dahil sa trabahong ito, marami na akong mga matalik na mga kaibigang mga farmers. Kaya naman, hindi maiwasan ang pag-inom ng alak dahil syempre kapag happy ang ating mga farmers, ini-invite nila tayo para makiinom or makisabay sa kanila sa kanilang pag-celebrate ng kanilang mga successful na pagtatanim. Kaya namang every Sunday lang ang bakante na pwede kong igalaw-galaw talaga yung aking mga katawan. So it's very nice to think na yung pinaka-hobby ko talaga yung pagtatanim ng mga gulay or pag-experiment sa mga pananim ay nakakatulong din para sa aking kalusugan. Anyways, ito na ang ating mga pananim na mga bago. At sa lalalalalalal. So meron tayo ditong tanim na mga gulay. Ito po ay siling atsal. Mayroon tayong talong at saka doon sa ibaba may siling labuyo tayo. Dahil doon sa ibabaw yun yung mga hinarbisan na ng mga labuyo, talong at saka atsal. Meron kaming ginawang trial. Ang isang linya na ito patungo doon ay hindi namin hindi kami nag-top pruning. Tapos dito naman, ito silang lahat na the rest ng mga linya ay nag-top pruning kami. Para malaman namin kung ano yung maging productivity kung walang pruning versus dun sa mayroong top pruning. So basically ngayon, nagpa-flowering stage na itong hindi or mayroon ng maliliit na bunga itong hindi namin na top pruning. Tapos ito naman yung na top pruning, nagsisimula pa lang silang sumisibol ng or nagpapalabas ng kanilang bulaklak. So basically medyo naging late ang flowering stage ng na top pruning, tapos advance yung dito sa hindi na top pruning. Ngunit mayroon lang talagang difference na ating na-observe
Sa hindi natap pruning, medyo hindi kalakihan yung kanilang mga puno. Tapos dito naman sa may natap pruning, malago yung kanyang puno at marami yung kanyang mga sanga. Katulad din nung sa ibabaw at sa ibabaw. Meron siyang maraming mga sanga. So I think meron na talagang difference na nakikita natin. At ang atin na lang hinihintay na result is yung bunga nila when harvested. So kami itong ikukumpara para malaman namin kung ano yung best practice na pwede namin i-incorporate sa mga susunod namin na taniman. Okay, so ito siya guys. Meron naman tayong Calixto na variety. Ang variety by the way ng ating Atsal mga ka-agroventure ay Smooth Kayin. Smooth Kayin po ang ating variety. At ito naman na talong, halos magkaedad lang po to sila dahil sinabay lang to sa seedling tray na paghulog. So halos kaedad lang sila sa flowering stage. Ay meron nang bunga tong talong marami nang mga bunga every puno. So maganda yung bunga. And maganda naman yung kanyang standing, crop standing. So ito yung natap pruning natin. Maganda yung kanyang growth. At nagsa-start pa lang siya ng flowering. Whereas yung sa pinaka-last natin na linya na hindi natap pruning, meron siyang mga malalaking mga bulaklak. So ito naman maganda yung kanyang bulaklak. Calixto F1 ng Eastern Seed Company. So ito, kita tayo dito ng kanyang mga bunga. So meron na tayong na-observe na mga puno. Each plant mayroon na silang tagi-isang bunga na pwede nang i-harvest mga 2 days from now. Magiging makukunan na natin ito. Meron ng isa. So meron na rin isa doon. So ito yung magandang resulta. Kahit ito ay naapektuhan ng ilang araw o ilang buwan na wala talagang klarong ulan. So yan. Trial po namin ito ni Papa. Ito po ang ating farmer hero dito. So mga ka-agroventure, see you soon sa ating mga next videos. And marami pa tayong mga itatry na mga modern technology sa aming garden ni Papa. So itatry namin yung mga modern technologies na madalang na ginagawa na rin ng mga farmers natin dito sa Pilipinas. So see you soon. Goodbye. Di mo hilo ba ta? Wow, you're so guapo. Share ko lang din, ito yung pusa na aking nakita sa daan doon sa may poblasyon. At dinala namin dito sa bukid para mayroon siyang matirhan. Kaya ngayon marami na siyang anak dito na pwedeng kumain ng mga daga. At meron din tayong mga manok dito, manok ng aking tatay. At meron din ako mga manok dito na marami. Isa din kasi sa paborito ko sa bukid ay dahil sa calmness or malayo siya sa mga gulo ng komunidad. Mas nakakatulong din siya sa aking mental health. Lalo na stress sa trabaho, stress sa biyahe, at stress sa lahat ng mga bagay. Kaya pinipili ko na tumingin dito sa mga gulay para ma-relax naman yung aking utak. Hindi lang kasi ito hobby. It's a way of life na kung ito ang iyong hilig, talagang nakaka-relieve ng iyong mga iniisip na problema. O diba? Nasa agrikultura, kikita ka na, mag-i-enjoy ka pa, at mawawala pa yung mga stress mo sa buhay. Marami pang kaming mga projects dito ng aking ama. Kaya namang nag-i-enjoy ako dito, lalo na't natutulungan ko din yung aking magulang na mag-improve din yung kanyang farming system at technology. Dito naman may nakita talaga akong mga puno na matatangkad ngunit walang mga bunga. Kaya aking tinry na tanggalan ng mga dahon at mga sanga. Baka sakaling magbunga na ito at mag-produce ng mga bulaklak na marami. Kasi ang mga ka-age nito na mga atsal ay marami ng bunga Ito lang ay sobrang green at malusog naman ngunit walang mga bunga. Kaya aking ina-experiment na tanggalan ng mga sanga baka sakali namang bumunga ito ng marami. Kasi sayang
Yan namang mga kabataan dyan, explore naman kayo dito sa farming dahil mayroong kita dito at mag-enjoy ka, I'm sure, if you are interested about it. At lagi niyong tatandaan na ang pag-agrikultura ay isa ring form na negosyo dahil marami namang successful farmers na nandito sa ating mga komunidad na ngayon ay marami ng mga na-invest sa buhay. Kaya tara na, happy farming!